Yan, sige po, nawa po tayo po ay nakapahinga, nakatulog kasi kayo po ay tatawagin dito sa harapan. Yan, maganda nga talaga dito, no, nakakapag-ikot-ikot. Pupunta muna ako dito. Tinan nyo, may kinausap na agad ako. Sabi ko, kako, magsasalita ka. Ayan po. So, nung nakaraan po, di ba, ang ganda pala yung pakiramdam ni Pastor Boy, no, yung sinusundan ka. Masarap pala nung hinahabol ka. Kasi yung, minsan aso lang, no? Di ba? Yan, ganyan. Okay ka pa ba? Okay pa naman. Gising ka na? Oo daw. Gising nga. Ano yan po. Sige po, nandito po tayo sa ating topic na 2 Peter 3:11. Since everything will be destroyed in this way, think of the kind of holy and godly people you ought to be. Ano ba yung gusto sa atin ng Panginoon? Ngayong alam nating malapit na pagdating ng Diyos. Alam natin na hindi na maganda yung takbo ng mundo. Ano ba yung dapat na ugali natin? Ano po ba yung buhay o yung pamumuhay na gusto sa atin ng Panginoon? Amen po. Naalala ko po nung last year, kung natatandaan nyo po, nagkaroon po tayo dito ng mga pastors na tumatayo at nag-share sila ng mga experiences nila. Natatandaan nyo po ba yon? Na patungkol sa mga nasharean nila, sa mga nasa live at saka nandito po mismo. Kung maalala nyo po noon, nag-share po sa atin yung mga pastor natin na kung paano sila ginamit ng Panginoon nung time na last minute na lang. And so, nung last time po, kumbaga parang, paano sila ginamit ng Panginoon last minute dun sa mga tao? Amen po. Kasi kagaya nga po nito, always may dahilan bakit ka na-born again. Bakit dito ka sa Rema tinawag? Naalala niyo po ba nung time na nasabi nila noon sa mga taga-Sambales, ayaw na namin magpa-praise sa inyo. Bakit? Kasi namamatay agad, no? Pero alam niyo po, minsan isipin natin, bakit nga ba ganun? Maaaring sinasabi ng iba na, hindi kasi talagang oras na niya eh. Pero alam niyo po ba, sa totoo lang, na kaya ka pinadala dyan sa lugar na yan, dahilan sa may plano pa rin ng Panginoon na masyaran mo siya. Amen po. Ngayon, alam niyo po, naalala ko, nung ako po ay nung ako po ay nakadestino po noon sa may Zambales. So, nagsusolwin po, humahayo. Meron po tayong sistema na sa pag-share natin, kailangan pasuyod. Ano yun? Kailangan talaga bawat bahay makakatok mo. Hindi pwedeng wala. Hindi pwedeng hindi mo yan makatok. Kasi sa loob ng, kahit sabihin mo na nakatok mo na yan, hindi lang naman isang tao ang nasa loob ng bahay na yan. Pwede mo pa ulit-ulitin. Ngayong one time, meron po akong kasamahan noon. Nakagrupo po kami, nakadalawang grupo kami na kailangan matapos natin to. Ngayon, nakikita ko kung sino yung mga kinakatok nila. Napansin ko, meron doon isang bahay na hindi talaga nila nakatok. Sabi nila, Pastora, ayaw po talaga nilang ayaw talaga nilang magbukas po. Yun ang ginawa ko po, sabi ko, sige try ko. Sige try ko na na katukin sila, masyaran sila. Nung time na ako na, ayaw pa rin nila. Hanggang sa nag-pray po kami, nung araw po na yun, nag-pray kami, at ang sabi po namin,
Sabi ko, Lord, kausapin mo yung tao na yon na hindi kami pinagbubuksan kasi kailangan naming matapos yung street na yon na nasyaran namin sila. Nasyaran talaga, as in nakatok namin bawat bahay. Ngayon, alam niyo po, ang kinabukasan, kasi isang bahay na lang siya na hindi pa namin nasyasyaran, na ayaw nila kaming tanggapin doon sa lugar na yon. Ginawa po namin, bago kami pumunta doon sa kabila, ando kasi yung pakiramdam ko na kailangan nating balikan to. Kailangan nating balikan. Alam niyo po, pagkatok po namin, sabi nung ate, pasensya na talaga kayo, ang dami kong ginagawa, naglalaba pa ako, nag-aalaga pa ako. Dami niya talagang trabaho sa buhay niya, sa pamilya niya. Ngayon, sabi ko, ate, saglit lang po talaga to, ipagpe-pray lang po namin kayo. Sabi niya, sige, mabilis lang ha, mabilis lang. Sige po ate. Pagpasok po namin doon, meron po doon, akala ko, kahoy. Sabi mo, kahoy. Alam yung kahoy na makintab, yung nabarnisan. Pagpasok ko, di pala siya kahoy. Ano yung tao? Ano po, butot balat na po yung kuya. 30 years old po siya, construction worker yung trabaho po niya. At sa 30 years po na yon, 30 years old po siya, ilang beses na siyang na-stroke. Tumabot na siya sa, butot balat na po siya. Yes po. Ang hirap, maawa ka. Ngayon sabi ko, kaya pala kailangan namin itong balikan. Kaya pala kailangan namin itong katukin ulit. Alam niyo po, yung kuya, sabi ko, kuya, nakikinig ka ba? Tinataas niya lang yung kilay niya, tapos nakangangalang siya. Sabi ko, sige kuya, sundan mo ako sa panalangin. Tanggapin natin ang Panginoong Yesus kasi sa mga ganitong pagkakataon, ang tanging maaasahan natin ng Diyos. Ang tanging maaasahan lang natin ay ang Panginoon. Sige, tumawag tayo sa Panginoong Yesus. Sige lang, ganyan. Alam niyo po, ito pong kuya, pinipilit niya na mag-pray. At pinakita niya talaga, andun po yung alam mo yung dila niya, talagang gumagalaw. Tinatanggap niya ang Panginoon. After po nung pinag-pray ko siya ng personal. Hanggang sa, andun yung pakiramdam na, napag-pray na siya rin. Sunod po, nagpunta na kami sa kabilang street. Kinabukasan po, alam niyo po, madaling araw, naghihingalo na yung kuya at napadaan po ulit kami doon sa lugar na yon. Alam niyo po, naghihingalo na yung kuya. Nakita namin yung ate, napadaan ulit kami sa kanila. Ang sabi nung ate, salamat po sa inyo. Hinintay na lang po niya kayo na maipanalangin niyo siya. Hinintay na lang po niya kayo na maipag-pray. Ngayon, alam niyo po, mga kapatid, andun yung release na kaya pala andun yung bigat na kailangan kong balikan yon, kailangan naming sharean ulit kasi mawawala na pala siya. Andun yung pakiramdam na dapat nga wala na yung tao na yun eh. Pero pinaabot pa rin ng Diyos yung habag niya. Andun pa rin yung grace ng Lord na i-extend ko yung buhay ng taong to para masyaran, para maligtas. Alam niyo po mga kapatid, hindi aksidente bakit ka nandito sa Rema. Hindi aksidente na nasyaran ka, kundi may plano ang Panginoon na magamit ka rin niya one day sa ganitong misyon. Alam niyo po, maaaring tayo po ay bata, kabataan, magulang, pwede kang gamitin ng Diyos. As long as andun yung willingness mo na, Panginoon, gusto kong magpaghamit sa'yo. Sino po ba dito yung handa na sabihin sa Panginoon, Lord, magkukumit ako sa'yo? Na kahit nasa loob na 1 linggo, maglalaan ako sa'yo ng oras, hahayo ako, sasama ako sa mga manggagawa, sasama ako sa church. Kasi alam niyo po, sa bawat segundo, ilang tao po ang namamatay at napupunta sa impyerno. Tayo po ay tinawag ng Panginoon na maaaring, alam niyo po dito sa atin sa Rema, ang daming kwento ng ang daming kwento ng parang namamatay, hindi ba pwedeng nabuhay naman? Meron din naman nabuhay. Pero marami yung mga pagkatapos may ipag-pray ay namamatay. Pero alam niyo po, magpasalamat ka pa rin. Bakit? Kasi mabigat na ministry yan. Andun yung nakikita ng Panginoon na kaya kanyang gamitin sa mga huling
oras ng tao na yun. Ngayon, paano kung kinakatukan ng Diyos? Paano kung andun yung pagkalabit sa'yo ng Panginoon tapos hindi tayo nakinig? Naalala ko po ang sinabi po one time ni Pastor Boy sa isang training po natin. Sabi niya doon, ang isang magaling na Kristiyano ay yung Kristiyano na may kakayahan, abilidad, na sumunod at gawin kaagad ang udyok ng Espiritu ng Diyos sa Kanya. Alam niyo po, ang isang magaling na Kristiyano, andun yung mabilis tayong sumunod at makinig sa, andun sa sinasabi ng Panginoon, yung urgency, yung sense of yung urgency na kailangan mong puntahan yan, ipag-pray mo kasi mawawalan na yan. Amen po. Ngayon, alam niyo po mga kapatid, marami pa po tayong mga kwento po dito. Naka-ready na po ba si Pastora Trixie? And so, makakapakinig pa po tayo ng ilang mga kwento. At ngayon po, tinatawagan ko na po ang susunod sa akin, si Pastora Trixie. Palakpakan po natin siya, purihin ng Panginoon sa buhay. Ayun po, isang mapagpalang hapon po sa bawat isa. Yan, kamusta po kayong lahat? Yan, nag-enjoy po tayo sa camp. Amen po. Yan, ako po si Trixie. Nakadeploy po ako sa lugar ng Florida, Blanca. Pero yung isi-share ko po sa inyo ay galing pa po ako ng Ilocos. Yan, salamat po sa Panginoon kasi nagkaroon po tayo ng hospital ministry dati. At isang pribilehiyo po ay nakapag-hospital ministry po tayo. Ngayon po, may isang kwento po sa lugar po ng Ilocos during hospital ministry po. Katulad nga po ng sinasabi ni Pastora Dayan po kanina na dapat nandun yung pagtugon natin lagi sa tawag ng Panginoon. Kasi ang bawat isa po sa atin ay tayo po ay bantay. Sabi mo sa katabi mo, ikaw ay bantay. At ang bantay ay lagi siyang alerto. Amen po? Ayan, alam niyo po, sa lugar po ng Ilocos, nagkaroon po tayo ng hospital ministry. At ngayon po, during hospital ministry, meron po kaming nasyaran po doon. Actually po, siya po ay taga doon lang naman sa barangay. Yun nga lang po, hindi ko po siya nakikita. Gawa nga po ng siya po ay magsasaka at napakaaga po nilang nagpupunta sa palayan. Ngayon po, paikli ko po yung istorya. Yung tatay po na yun ay na-hospital at siya po ay, sabi mo sa katabi mo, na-depress. Siya po ay na-depress at nagkaroon ng problema. Ngayon po, ang tanging solusyon niya para matapos na yung buhay niya ay uminom po ng lason. Ngayon po, 2 times po siyang uminom ng lason. Nung unang attempt niya ng pag-inom ng lason, sabi mo sa katabi mo, hindi tumalab. Hindi po tumalab yung una. So yung pangalawa po, doon lang po tumalab. Yan, siguro malakas siguro. Yan, so sa pangalawa po, doon po tumalab yung lason. Alam niyo po yung pang, ano ba yun? Yung pang spray sa mga palay po. Ayan. Ngayon po, ito pong tatay po na ito ay napunta ng hospital. At ngayon po, pagpasok pa lang po namin dun sa entrance, nakita ko na po yung tatay po na yun. Sabi ko po dun sa mga kasama ko, mag one-on-one na tayo para mabilis tayo. Kasi saglit lang naman po ang hospital ministry. Tama po? 2 minutes lang. Ganyan. Eh ngayon po, yung tatay po na yun ay sabi kong ganun doon sa misis niya. Kasi yung misis po niya, lagi po namin nasyasyaran sa barangay. So lagi po kami nakikita. Yan. At ngayon po, sabi ko po doon sa misis, kasi kilala ko naman po siya, kilala niya din po ako. Sabi ko, okay lang po ba ipag-pray po namin si tatay? Sabi niya, sige. At yung misis po niya ay umiiyak nung time po na yun. Pero nung time po na yun, nakakaramdam po kasi ako ng mukhang malapit na to. Kasi naghihinalon na po yung tatay po na yun. Ngayon po, paikling ko po yung kwento. Nasyaran po siya, napatanggap. Umiiyak po yung tatay na yun. Sabi ko, Tay,
humingi po ka ng tawad sa Panginoon, patawarin niyo po yung sarili niyo, patawarin niyo po yung mga taong nakagawa sa inyo ng kasalanan. After po noon, napatanggap po yung tatay na yun, nasyaran po siya, pinag-pray po namin, personal, pati yung misis po niya. Pero sabi ko po doon sa misis, ate, palakas po kayo. Kasi nakakaramdam po ko na, ay malapit na to. After 10 to 15 minutes po, nagpuntahan po yung mga doktor at mga nurse. Nare-revive na po yung tatay na yun. Papunta po kami sa private room. After 10 to 15 minutes po, yung tatay na yun ay ginawian na po ng buhay. Hindi ko po alam kung ngingiti ako, pero hindi ko po maalala kung nakangiti nga ba ako noong time na yun. Kasi masaya ako kasi nasyaran siya at napatanggap. Nandun po yung may peace sa loob ko na buti na lang may hospital ministry. Kasi hindi po namin siya matagpuan doon sa Barangay Montana, sa Ilocos. Sabi mo sa katabi mo, sa hospital lang pala magtatagpo. Kaya bawat isa po sa atin, kailangan talaga kahit saan nagpapagamit po tayo sa Panginoon. Hindi po exempted kung tayo po ay may trabaho, nag-aaral tayo. Gumawa po tayo ng paraan, kahit saglit lang, 2 minutes, 3 minutes, kahit nga segundo lang eh. Isabihin mo lang siyang mahal siya ni Jesus. Iba po yung pakaramdam nila kapag naririnig nilang mahal sila ni Jesus at kaya silang iligtas ng Panginoong Jesus. At lastly po, nitong naman po, doon din po yung sa Ilocos. Last na po ito. Saglit lang po talaga yun. During soul winning naman po, glory to God, kasi nagkaroon po tayo ng church dun sa kabilang bayan, unang bayan po ng Ilocos sa Tagutin. Ang galing po ng Panginoon kasi alam ko po parang pandemic po ata yun, tapos nag-renew po yung soul winning po natin. So pumunta po kami sa lugar ng Tagutin. May nasyaran po kami doon, ate po siya, 35 years old, may sakit po siya na stage 4 UTI cancer at hindi na po siya ganun nagsasalita. Sobrang apektado na po lahat sa kanya. Nakahiga na lang po itong ate na ito. At sabi po nung nanay niya, unang bungad niya po sa amin, kayo na lang hinihintay niya. Kayo na lang hinihintay niya. Sabi mo sa katabi mo, ikaw na lang hinihintay. Alam niyo po, nung time po na yun, syempre kapag worker ka, dapat hindi masyadong emotional kasi para ma-deliver mo na maayos yung sasabihin mo sa kanila, ganyan. Alam niyo po, nung time po na yun, nakaluhod po akong ganyan kasi nga, nakahiga po siya, lahat po kami, hindi naman po namin siya dinadasalan. Ayan, nagpipray po kaming ganyan. Sinulan po namin si ate, mahal siya ng Panginoong Jesus. Sabi namin, tanggapin niyo po si Jesus ngayon. Alam niyo po, sineran po namin siya, pinatanggap, glory to God. Tumanggap po itong ate na ito at umiyak po siya. Kasi para po siyang, hindi na po siya kasi makapagsalita. Sabi kong ganun, try niyo pong sumabay kahit sa isip. Nakikita ko po na sumasabay po siya kasi umiyak po yung ate. 35 years old. Sabi mo sa katabi mo, ang bata. 35 years old po itong ate po na ito. At paikling ko po yung kwento, bumalik na po kami dun sa kabilang simbahan sa Mantanas. Tapos bumalik na naman po kami ulit after ilang days po. Nalaman ko po dun, binalita po sa akin ng isang miyembro, patay na daw po yung ate naming nasyaran. Sabi ko, kailan namatay? Di ba ganun po tayo kapag may namamatay? Kailan namatay? Anong oras namatay? Alam niyo po, sabi niya, pagkatapos niyo lang po mag-share. Kinagabihan po, namatay na po yung ate. Si ate. Sabi ko, buti na lang, nagpunta pala kami. Buti na lang, nagpunta pala ako doon. Buti na lang, nagpagamit tayo sa Panginoon. Amen po. Alam niyo po, ang bawat isa po sa atin, isang nagpapatibok ng puso ng Diyos, isang nagpapasaya sa puso ng Diyos.
ay yung nagdadala tayo ng kaluluwa sa Kanya. Walang dahilan para maging tapat po tayo. Sabihin mo sa katabi mo, maging masipag tayo. Ready ka na ba? Ang ganda po ng team po natin, are you ready? Handa ka na ba? Paglabas po natin dito sa campsite, dito po sa lugar po na ito, mag-ready na po tayo kung sino po sharean po natin. Maghanap na po tayo kung sino pong babahagi na natin. Magbigay po tayo kahit ilang minuto lang. Amen po? Kahit ilang minuto lang. So glory to God po, sa Diyos po ang lahat ng paborit pagsamba. Salamat po, Pastora Trixie. And so sabi po dito, maging masipag tayo sa pag-share. Amen po. Ngayon, kagaya nga rin po nito, sabi sa 2 Timothy chapter 4 verse 2, ipangaral mo ang salita ng Diyos. Pagsikapan mong gawing iyan, napapanahon man o hindi. Darating yung time talaga tatamarin ka. Pero kapag andun yung udyok ng Panginoon na sharean mo yan, kahit na minsan pakiramdam mo hindi ka okay, diba po? Andun yung pakiramdam na parang di ako okay ngayon, spiritual. Pero kapag andyan yung kalabit ng Panginoon na mag-share ka, gawin po natin. Amen po? Amen. So sige po, tinatawagan ko po ngayon si Pastor Maya. Palakpakan po natin siya at purihin ang Panginoon. Yung tulad po ng mga sinishare po ng mga pastor po natin, o yung mga bagay na naranasan po nila. Napakasakit po kung ikaw yung nandun sa kalagayan na ikaw yung mag-share dun sa taong yun at makikita mo na bigla na lang siyang mawawala. Kasi ang goal natin, amen po, ay mapakilala siya sa Panginoon, amen po. At ngayon po, sa amin po, ako po ay naka-assign po ngayon sa Candelaria at sa Lucena po. Ngayon, tuwing Sabado po, sa amin po mga manggagawa, kailangan po namin ay mag-follow up. Balikan yung mga nasyara namin para po ma-invite doon sa simbahan. Ngayon, pinuntahan po namin yung isang miyembro po namin para kamustahin. At timing po na nandun po yung lola niya. At yung lola niya po, galing po yun sa malayong lugar. Pumunta lang po sa Lucena para lang po kamustahin yung mga apo niya. At nung pagpunta po namin doon, lumapit po sa amin yung miyembro namin na sabi niya, pwede niyo po bang sharean yung lola ko? Actually, yung lola niya po sobrang sigla, masiyahin. Hindi yung makikita sa kanya yung bakas ng lungkot o yung hirap doon sa buhay niya kasi sobrang yung saya niya eh. Ngayon, pagpunta po namin doon, pagtingin ko po kay lola, sabi niya po, pigi, pasok po kayo. At yun po, sinaram po namin siya at pinakilala po namin sa kanya ang Panginoon. After po namin siyang sharean, sabi niya, alam niyo po ba na tinagal-tagal ng buhay ko sa mundong ito, ngayon lang may nagsabi sa akin na mahal ako ng Diyos. Sa almost 60 years ng buhay niya, ngayon lang daw may nagsabi sa kanya na mahal siya ng Diyos. Ngayon, ang sabi niya po, alam niyo po, mula nung isinilang kayo sa mundong to, kahit walang magsabi, ang Diyos, mahal po kayo. Alam niyo po, ang sabi niya, sobrang tuwa niya. Alam niyo po, nag-aabot siya ng biskwit sa lata. Alam niya, kain po kayo ng biskwit. Sabi niya, kain po kayo ng biskwit. Hindi naman po ako mukhang gutom ng time na yun. Pero nag-aabot siya noon, sabi niya, salamat po. Dahil nalaman ko na mahal pala ako ng Diyos. At noong time po na yun, paalis na po kami. Humiga po siya doon sa folding bed na hinihigaan niya. Ngayon, nung nakauwi na po kami sa church, sumunod po yung miyembro po namin at ang sabi niya po, umiiyak po siya na sabi niya, yung lola po namin, wala na. Ilang minuto lang po yung pagitan. Nung nakauwi po kami sa church, sumunod po yung miyembro po namin na sabi niya, wala na po yung lola po namin. Alam niyo po, sa loob mo, matutuwa ka o malulungkot ka, masasaktan ka, pero deep inside, masasaktan ka kasi bakit po? Kasi ang gusto mo, mas makilala niya pa ang Panginoon. Ang gusto mo, mas lumago siya sa Lord eh.
Pero nung time na yon, 5 minuto lang yung pagitan. Mula nung sineran mo siya, humiga siya, masaya siya na nakilala niya ang Panginoon. At darating yung kamag-anak niya at sasabihin, wala na po yung lola po namin. Alam niyo po yung pakiramdam ko noon na sabi ko, Lord, hindi mo mapapaliwanag yung pakiramdam mo. Sabi mo, Lord, bakit ang bilis? Kasi kung babase ako doon sa nakikita ko, sabihin ko, hindi pa ito mamamatay. Mahaba po yung magiging buhay nito eh. Pero kung babase po tayo doon sa nakikita natin, at hindi tayo babase sa kung ano yung inuutos ng Lord sa atin, hindi natin magagawa kung ano yung pinapagawa niya sa atin. Ngayon po, sabi ko po, kung hindi ko ginawa, nasyaran yung lola po ng miyembro po namin, alam niyo po, hindi aksidente na mula General Luna hanggang Lucena, bumiyahe siya na napakalayo at makilala po namin siya. At doon sa pagkakilala po namin, ay pakilala namin ang Lord sa kanya. Hindi po aksidente na mula sa napakalayong lugar, doon niya lang nakilala ang Panginoon. Ibig sabihin po, sa last minute po ng buhay niya, ang Lord gumawa pa rin ng paraan para dalhin siya sa lugar punasan ng Panginoon. At patuloy na ipakilala sa kanya, at sa bandang huli, masyaran pa rin po siya. Alam niyo po, ang Diyos ay hindi nagkukulang ng paalala sa atin. Tayo yung nagkukulang kung ginagawa po ba natin yung pinapagawa po niya. Kaya sabihin po natin, magkakaroon tayo ng doubt, Lord, susunod ba ako o hindi? Pero alam niyo po, ang hinihintay lang ng Lord sa atin, yung buong puso tayo na sumunod sa Kanya para mas mapagawa niya kung ano yung inuutos niya po sa atin. Tulad nga po nung sinabi ko po kanina, pwede naman po namin siyang hindi siya kasi malakas naman po siya. Pero kung yun yung sinabi ng Diyos na gawin mo, yun po yung gagawin po namin. Kasi bakit po? Kasi yun yung last call ng Diyos para sa buhay po niya. Ngayon sa atin po, hinihintay ng Diyos kung magiging willing ka ba na sumunod doon sa pinapagawa niya. Sa atin po lahat, maging all out po tayo. Nagawin natin yung mga bagay na pinapagawa niya na walang duda. Kasi sa bandang huli, alam niyo po, yung bagay na gagawin mo na yun pala yung bagay na kung saan may lalapit mo yung kaluluwa na yun para sa Panginoon. Amen po. Yun, ayun po, sabi nga tulad nga po sinabi ni Pastora Trixie, yung puso ng Diyos ay yung mga kaluluwa na ilalapit mo sa Kanya. At kung ilalapit mo yan, kung gagawin mo yung bagay na yan, mas malulugod po ang Panginoon. Amen po. Yun, salamat po and glory to God po. So, salamat po. Sabihin mo sa katabi mo, ikaw ang puso ng Panginoon. Wow, ikaw pala. Kaya wag kang mag-alala kung wag kang malungkot kung pakiramdam mo wala nagmamahal sa'yo. Kasi, una sa lahat, ikaw ang nasa puso ng Panginoon. Amen po. Alam niyo po kanina, sabi nga doon, nasaya-saya nung nanay, nung lola. And alam niyo po mga kapatid, ang sabi ng Panginoon, libo-libong anghel ng Diyos ang magsasaya doon sa kalangitan kapag isang kaluluwa magbalik loob sa Panginoon. Amen po. Kung libo-libong anghel ng Diyos ang magsasaya, gaano kaya kasaya ang Panginoon? Amen po. Gaano kaya kasaya ang Diyos? Nagawin natin yung pinapatrabaho niya sa bawat isa. Amen. Sino po dito yung sabi doon, nasa 5 minutes lang tapos nawala na yung lola? Ang lakas-lakas, di ba? Yung sino po dito sa atin, mga kapatid, ang willing na magbigay ng 5 minuto para sa Panginoon. Amen. So, po, tinatawagan ko po ngayon si Pastora Giselle. Palakpakan po natin siya at purihin ang Panginoon sa buhay. Magandang hapon po sa bawat isa sa atin. So, ako po ngayon ay naka-deploy sa San Mariano. So, may isa po tayong kasamaan dun sa San Mariano. Meron po siyang uncle. For more than a decade, matagal na po silang hindi nagkikita. So, yung uncle po niya na yun, alam naman po natin, di ba, sa province, yung mga lolo at lola, sanay po sila sa trabaho. So, malalakas po sila sa magtrabaho sa bukid. Then, all of a sudden,
nabalitaan po nitong kasamahan natin na yung uncle niya po na yun ay nanghina na po. So, sabi pong ganun, nagplano po na puntahan namin ng Monday. So, syempre, isipin mo, rest day. Sabi nga ni Pastora Dayan, minsan makakaramdam ka ng katamaran kasi rest day, parang masarap magpahinga. So, umagang-umaga yun, biniyahe po namin, almost 3 hours po yung biyahe. Yung uncle po na yun, nung kasama natin, nasa liblib po silang lugar. Tapos nagkandaligaw-ligaw pa nga po kami kasi talagang ang layo po niya. Tapos, yung talagang damang-dama niyo po yung pagod kapag bumabiyahe kasi malayo siya, maalikabok, and at the same time, yung init dito, mas matindi po yung init talaga sa Isabela. So, dama mo yung pagod. And then, pagdating po namin doon, after ng paghahanap po, natuntun yung bahay. Pagdating namin po doon sa bahay po ng uncle, nung kasamahan natin, niyakap po siya agad ng mga kamag-anak. Umiiyak na po sila agad. Kasi po, kumbaga parang nabigla sila, malakas pa, tapos biglang nanghina na po, yung pagkain niya po, naka-NGT na lang po siya. Kumbaga yung may tubo na po siya dito, yung sa ilong na po pinapadaan yung pagkain niya. Kung titignan ko siya, mukha pa po siyang malakas, pero yun nga po, hirap na po siyang huminga. At usually po kasi, pag nakakakita po ko nung ganun, pag yung dati, yung mga nakita ko before sa hospital, yung mga naka-NGT na, after nawawala na po, namamatay na. Pero yung uncle po na yun, kinakaukausap pa po namin, kinakamusta namin na, uncle, nakakapaglakad ka pa ba? Pero hirap na po siyang huminga. And then, yun po, sineran po, tumanggap po siya. Tapos, saglit lang po nakausap kasi talagang parang pagod na po yung uncle na yun. So, sa madaling sabi po, kumbaga parang 1 oras lang nga po kami nagstay dun sa lugar na yun. Mas mahaba pa po yung biyahe namin. So, umiiyak na po yung mga kamag-anak kasi iniisip po nila, mawawala na yung uncle nila na yun. Pero sa isip ko, parang may laban pa po. And then yun po, fast forward, habang bumabiyahe na po kami pa uwi, another 3 hours pa rin, sabi nung kasama natin. Kasi inabot na po kami ng hapon, kumbaga 8 o'clock, nagbiyahe na po kami, hapon na kami nakabalik ng church. Sabi po nung kasama natin, inabot na tayo ng hapon, at least kota pa din tayo kasi nakapag-share tayo. So, yun, nagkita po kami, Sunday, in-approach niya ako, sabi niya ganon, yung uncle ko, wala na pala. Sabi ko, kailan po? Nung Thursday lang. So, Monday po pinuntahan, Thursday, wala na po siya. Parang 3 days lang po, 3 or 4 days. Hindi ko po alam kung nag-mix emotion na ako noon, kung tatapikin ko po ba yung kasama natin na yun. Kasi nakakalungkot kasi nawala dahil feeling mo may laban pa. Pero at the same time, alam mo sa likod ng isip mo, tumanggap siya sa Panginoon. Alam niyo po, nung sinabi niya yun na Thursday, wala na yung uncle niya, sumagi sa isip ko na, naisip ko pa, Lord, na rest day, hindi ba pwedeng ipagpaliban yung araw? Hindi pala pwedeng ipagpaliban ng araw kasi hinahabol mo yung araw ng buhay ng tao. Sabi kong ganun, buti na lang, Lord, kasi pag pinaandar natin yung nararamdaman natin na pwede bang sa mga susunod na araw na lang, di natin alam po kung kailan. So yun po, nung sinabing after 3 days lang, nawala na po. Alam niyo po, umiti lang po ako dun sa kasama natin ng yun. Sabi ko, hindi ko po alam kung condolence ba o congrats yung sasabihin ko kasi congrats dahil muwi pong langit yung uncle niya. Pero alam ko, kami 3 po ng grupo ko, sabi na namin sa isip namin gano'n na, buti na lang yung rest day na yun, kahit, kasi po liblib na yung bahay po niya. As in, tagong-tago na po. Wala na po talagang, kumbaga, uutusan ka ng Panginoon, uutusan tayo ng Panginoon na yung mga taong nasa pinakaliblib, uutusan niya po tayo na pumunta kasi kailangan ng kaligtasan. At yun po, maging willing lang tayo kahit pa rest day pa yan, kahit pa malayo pa yan, kahit gaan pa kainit yung panahon, maging paig lang po tayo kasi hinahabol po natin yung buhay ng mga tao. So yun po, salamat sa Panginoon kasi binibigyan niya po tayo ng pagkakataon na mahabol po yung masyaran po sila. So yun po, Lord.
Sige po, mag-worship nga po tayo sa Panginoon. Maghari ka. Maghari ka. Maghari ka. Panginoong Jesus, maghari ka. Sa buhay ko, sa puso ko, Panginoong Jesus, maghari ka. Maghari ka, Panginoon. Maghari ka. Maghari ka. Panginoong Jesus, maghari ka. Sa buhay ko, sa puso ko, Panginoong Jesus, maghari ka. Sige po, tinatawagan ko po ngayon si Brother Cholo. Yan po sa magandang hapon po sa bawat isa. Ako rin po, bago ko po i-share yung sa akin, ako pala po si Jolo, worker po ako, at nakadeploy po ako ngayon sa district ng Rizal. Katulad po ng mga nauna, meron din po akong ibabahagi sa inyo na experience po namin ng mga kasama ko. Di ba po tayo, andun na may schedule po tayo ng soul winning at fundraising, di ba po? Kami po sa district ng Rizal, may fundraising po kami. Ang fundraising po namin ay suman. Kaya nga po tawag sa amin ay suman cum laude. Ayun po. At ayun po, tuwing po kami nagpa-fundraising, sinasama na rin po namin na yung soul winning para makapagbahagi din kami dun sa mga bumibili po sa amin. Ayun po, tuloy ko. Meron po kasi kaming suki, si tatay at si nanay. Tuwing po kami nagtitinda, andun po na lagi po silang bumibili. Nagtinda po kami, nakita po kami ni nanay. In-invite po kami ni nanay doon sa bahay nila. Pinapasok po kami. At si nanay po ay nag-request na ipag-pray si tatay. Kasi po si tatay ay may sakit. Alam po ni nanay na born again kami. Di ba po, kapag tayo nagtitinda naman, sinasabi natin na Kristiyano po kami. Fundraising po ito ng simbahan. Alam po ni nanay na Kristiyano kami. Kaya po yun, sabi ko, Nay, okay lang ba bago namin ipag-pray si tatay? Mag-share muna kami. Ayun. At sa madaling salita, pinatanggap namin si tatay at pinag-pray namin. Pagkatapos po noon, umalis na kami. Tapos may susunod po ulit kaming schedule na pagtitinda. Nagtinda po kami at naisipan namin na dumaan muli kila nanay para kamustahin. At syempre, nandun na para alokin ng suman. Ano po, pagpunta po namin, nagtatao po kami. Lumabas po si nanay. Bungad na po kagad sa amin ni nanay. Wala na si tatay nyo. Wala na yung mahilig ng suman. Sumang kamote. Wala na. Sabi niya po. At yun po, pinapasok uli kami sa kanila. Sabi ni nanay, okay lang ba na ipag-pray mo kami uli? Kasi sobrang nalulungkot ako sa pagkawala ni tatay nyo. Yung time po na yun, ang kasama po ni nanay ay yung anak niya. Yung anak niya rin po may sakit. At katulad nung una, sabi po namin, bago po namin kayo ipag-pray, mag-share ulit po kami. Pinatanggap ulit namin si nanay, yung anak po nila. At ayun po, pagkatapos, umalis na kami. May susunod ulit po na schedule ng pagtitinda namin. Muli po kami dumaan kila nanay para, siyempre po, mabawasan yung suma namin. Para kamustahin niya si nanay. At alam po, habang po kami tumatawag kay nanay, sabi namin, ayun po, nag-aalok kami. Alam po yung kapitbahay nila nanay, nagsabi sa amin, patay na. E di sabi ko po, si tatay. Kasi alam ko po si tatay po yung patay. Sabi po niya, hindi si nanay.
Alam mo po, narinig ko po na namatay na po si nanay. Sobrang nalungkot po ako. Hindi po ako nalungkot dahil nawalan po kami suki. Nalungkot po ako kasi alam po yung nawala na sila. Pero na-realize ko na napakabuti ng Diyos. Kasi po, dahil ang Panginoon, ang Diyos ay sa time, di ba po? Dahil ang Diyos ay gumagawa ng paraan, ng pagkakataon para masyaran, may pag-pray at maihabol ang kaligtasan sa mga tao. Di ba po? Alam po, maiksi lang po ang buhay natin. Kaya po pakisabi sa katabi nyo, ipagamit mo na sa Panginoon. May mga tao po na ilalapit sa atin ng Diyos. May mga tao na ipapakilala sa atin ng Diyos para masyaran, may pag-pray. Dahil ito na palang huling biyahe nila. Kaya po, maging masunurin po tayo sa Diyos, magpagamit po tayo sa Panginoon. At ayun po, na mismo sa atin, mararamdaman natin yung saya. Dahil tayo yung mismong yung gagamitin ng Diyos para maabot yung mga tao na yun. Ayun po, salamat po sa Panginoon po ang papuri. And thank you po. And dito po ang sabi ng Panginoon sa John chapter 9 verse 4. Kailangan gawin natin ang mga pinapagawa na nagsugo sa akin habang may araw pa. Darating ang gabi kung kailan wala na makakapagtrabaho. Sinasabi po sa atin dito ng Panginoon na habang maliwanag pa, hanggang maaga pa, hanggat kaya mo pang abutin, puntahan mo na. Amen po. Kaya nga sabi dito, yung ating, actually, yung fundraising, part nga yan ng activity talaga ng church. Akala mo, nagtitinda ka lang, sumisigaw ka lang ng suman, palitaw, karyoka. Pero hindi mo alam, gagamitin rin pala yan ng Panginoon. Amen po. So, sabi dito ng Lord, John 9:4, hanggang maliwanag pa, hanggang maaga pa, magtrabaho tayo. Bakit? Kasi ang daming anihin. At ang Panginoon po ay naghihintay na kumilos po tayo. Amen po. Sige po, tinatawagan ko po si Pastor Atin. Magandang hapon pong muli sa bawat isa. Legit po pala yung kaba dito sa harapan. Yan po, katulad po ako po si Tintin. Yan po. At ako po ay nakadeploy sa Tarlac City. At yun nga po, katulad po ng mga kasamahan ko, yung experience po nila. Ako din po, for the first time po sa buong paglilingkod ko, yung maranasan yung bagay na to. At alam niyo po, yung tao po na yun, si Tatay Ramon po, bali kung tutuusin, siya po ay hindi talaga taga roon. At si Tatay Ramon po ay taga Gubat din. Parang kagubatan din po yung bahay niya. At umuwi lang po siya dun sa Barangay de la Paz, dun sa Tarlac City, sa kamag-anak niya, sa kapatid niya po, para magpahinga kasi po masama po yung pakiramdam ni tatay. At kami po bilang isang manggagawa, kami po yung may schedule ng soul winning. At usually, ang soul winning po namin talaga ay Tuesday to Saturday, ay Friday, ganyan. Tapos Saturday po follow up. At nung araw po na iyon, after service, si Pastora Sheila po kasi may emergency lakad, kaya ako lang po yung naiwan sa church po namin. Sinamahan po ako nung anak nung isang member po doon. At nung time po na yon, after ng service, siyempre pagka ganun, alam po natin na bilang isang manggagawa, makakaramdam ka ng pagod after service. At ginawa po namin, nahiga po kami sa kwarto, nagpahinga po kami. Maya-maya po, dumating po yung nanay po nung kabataang kasama ko. Sabi niya, Pastora, sabi niya, meron pong kapitbahay kami doon na dumating. Sabi niya, hindi maganda yung pakiramdam, pahinga, yung masama daw po yung pakiramdam niya. Tara po, pag-pray po natin. At alam niyo po, kung tutusin, pwede ko namang sabihin na, tita, antay na lang po natin makauwi si Pastora Sheila kasi siya po yung pastor dito talaga. Pwede po nating sabihin po yun. Pero alam niyo po, hindi po ako nagdalawang isip kasi kaluluwa na yung usapan eh. Kaya pumunta po ako habang naglalakad po kami, nagmamadali po kami, nagre-report na din po ako. At pagdating po doon, nakita ko po yung tatay na nakaupo. Nakahawak po siya doon sa may mesa, nas nakayuko po siya. Tapos pa isa-isa na lang po yung hininga niya. Yung tipong, alam niyo po yung gano'n na lang po yung hininga niya. At
Nung time po na yun, sabi ko po, Tay, bago ko po kayo ipag-pray, okay lang po ba na mag-share muna po ako? Siniran ko po si tatay, sinabi ko po sa kanya na siya po ay mahal ng Panginoon. At alam niyo po, si tatay po kasi sa totoo lang, nag-iisa na rin sa buhay. At alam ko po, hiwalay po si tatay sa asawa niya at yung anak niya ay ayaw umuwi sa kanya. Kasi parang hindi po siya gusto ng anak niya. Ngayon po, itong tatay po na ito, di siniran po namin, pinag-pray po namin. At nung time na yon, si tatay po ay nag-decide na sabi niya, kapag okay na ako, sabi niya, saan ba yung simbahan nyo? Sabi ko, dito lang po, parang tatlong bahay lang po, magmula po dito. Sabi po na tatay, sige sa linggo. Sabi niya, magsisimba ako. Sabi niya, kumbaga, nag-decide si tatay na ayusin na yung relasyon niya sa Panginoon nung time po na yun. At kinabukasan po, di Monday po yun, dumating po si Pastora Sheila hapon na. At sabi po ni Pastora Sheila, schedule natin bisitahin si tatay kinabukasan. Bali, Martes po yun. At kinabukasan po, natutulog pa lang po kami, parang alas 5 pa lang ng umaga. Tumatakbo na po dun yung elder na nagsabi po kay tatay. Sabi niya, Pastora, kumakatok na po. Sabi niya, Pastora, si Bapang Ramon, sabi niya, kasi po sa mga Kapampangan, Bap po yung tawag po nila sa kuya, tito, ganyan po. Si Bapang Ramon po, sabi niya, naghihingalo na po. Tara, pupuntahan po natin. Dali-dali po kaming bumangon, tumayo po kami, tumatakbo na po kami. At alam niyo po, sabi nga po, pagkarating po dun sa bahay po nila, syempre, bilang ikaw na nakapag-share, alam niyo po, in-expect ko maaabutan pa po namin. Pero nung time po na yun, nakita po namin si tatay na nakahiga po, naka-straight na po yung body niya at matigas na po yung katawan niya. Sabi niya, alas 3 pa po ng madaling araw nung nag-start siyang maghingalo. At alam niyo po, nung sabi namin kung alas 3, alas 4, alas 5, parang 2 oras na lang nung time na yun. Pero hindi na po namin siya naabutan. At anong time na yun, medyo nakanganga pa po siya. Kaya ang ginagawa po ng kamag-anak niya, yung panyo po, tinatali po nila para mag-close po yung bibig ng tao. Kasi sobrang tigas na po. Ngayon, sabi po ni Pastora Sheila, tumingin po siya sa akin, tapos tumingin po siya dun kay tatay po. Ako po, siyempre, bilang first time na maka-experience, nakatulala lang po ako at sabi ko, Panginoon, salamat kasi pinagkatiwalaan mo ako ng kapiraso ng puso mo. Kasi alam niyo po, naniniwala ko na ang mga kaluluwa ay may parte sa puso ng Diyos. At isang pribileyo na pagkatiwalaan ka ng peace ng puso ng Diyos. Alam niyo po, nung nandun po ako, nakatingin po kay tatay, sabi ko, salamat Lord kasi pagkatiwalaan mo ako. Sino ba ako para pagkatiwalaan mo ng isang kaluluwa? Amen po, kung tutuusin, alam niyo po, tag dito nung time po na yon, wala po kong alam na pwedeng i-share kay tatay kasi nung naghihingalo na po siya, medyo kinakabahan na din po ako nung time na yun. At alam ko po na parang ilang araw na nga lang po, parang hindi na rin tatagal kasi po yung hinga niya po, ganun na lang po. At glory to God po kasi nagpapasalamat ako kasi alam niyo po, nagbigay ako ng time. Alam niyo po, sa bawat isa din po sa atin, ano naman kung magbigay ka sa Diyos ng 2 minuto lang para kausapin, puntahan yung tao na pinaaabot ng Diyos sa atin. Amen po. Alam niyo po, sabihin natin sa katabi natin, ikaw na lang yung huli na taong gagamitin ng Diyos para sa kaluluwa na yung tatanggi ka pa ba? Amen. Ipagdadamot mo pa rin ba yung sarili mo? Ipagdadamot mo pa rin ba sa Diyos yung sarili mo? Amen po. Alam niyo po, dapat bilang isang Kristiyano, kahit dun sa 2 minuto, magbigay tayo sa Panginoon. Kasi alam niyo po, minsan wala nang ibang magamit ang Diyos, wala nang choice ang Diyos na malapit sa tao na yung kundi ikaw na lang. Sana po, huwag tayong maging madamot. So, yun po, glory to God po at sa Diyos po ang kapurihan. Thank you po. And so, sabi nga po, sabi dun, minuto lang, no? Sobrang minuto na, last minute. Bakit nga ba? Hanggang, ako po ako, tatanong ako, Lord, bakit ganun? Tuwing last minute lang. Pero, andun pa rin ikaw yung grace ng Diyos, dun sa tao na yun, para maligtas siya. Yun pala yung sinasabi sa atin. Sabi nga kanina, parang napuntahan mo lang, ganyan, akala mo lang, nakita mo lang, nakatabi mo lang, pero ito yung sinasabi sa atin ng Panginoon na samantalahin natin ang pagkakataon na makagawa ng mabuti. Alam niyo po, isang mabuting bagay ay yung tao, sharean mo. Amen po, sabi nga nila, ang pinakamahirap na tao, hindi naman yung walang barya sa bulsa, kundi yung tao na walang Kristo.
Amen po, sabi dito, samantalahin natin yung pagkakataon na makagawa ng mabuti. Bakit? Kasi ang mundo natin ay masama na. Kaya nga po, mga kapatid, ina-encourage tayo dito ng Panginoon na magpagamit tayo sa Kanya. Sige po, tinatawagan ko po si Pastor Rilyn. Purihin po ang Panginoon sa buhay niya. Yan po, magandang hapon po sa bawat isa po sa atin. Ako po pala si Rilen, isa po akong worker. Nakadeploy po ako sa Bulacan, under po ni Pastor Rodel. Meron din po akong i-share po sa bawat isa. Meron po kami during soul winning, meron po kaming isang matanda na nakita. Nakaupo po siya, kaya sineran po namin. Habang sineran po namin siya, ang sabi po niya, okay na po ako. Bakit po, Nay? Sinabi po namin. Kasi gumagawa naman ako ng mga mabuti. Tumutulong ako sa kapwa ng kawang gawa. Sabi po niya, kasi doon po sa kanto na yon, may-ari po siya ng apartment. May mga ilang apartment po siya na siya yung nagmamay-ari. Kaya sabi niya po, pag may dumarating na blessing po sa kanya, ginagawa niya po, sinishare niya po sa mga taong nangangailangan para po makatulong siya. Sabi po niya, okay na yun. Basta nakakagawa ko ng mabuti, okay na yun. Ngayon po, iniba po niya yung usapan. Sabi po niya, ang share niya na lang yung isa sa tenant ko. Kaya nilipat po niya kami doon sa may isa sa tenant po niya. Pero tatlo po kasi kami ng time na yun na nag-share. Kaya po, yung isang kasamahan po namin yung nag-share po dun sa may kay ate po, yung isang tenant po niya. At binalikan po namin si nanay. Trinay po rin po namin ulit mag-share po sa kanya. At nung time po na yun, praise God po kasi tinanggap na po ni nanay. Ngayon po nag-share po kami, nagpatanggap po kami. Tinanggap po ni nanay ang Diyos po. At tapos na po kami mag-soul winning. Dumating po ang araw, kung di po ako nagkakamali, 3 araw o 2 araw po, bumalik po kami sa lugar po na yon. At pagbalik po namin, nagulat po kami kasi may nakita kaming tarpaulin. At nakita po namin yung nanay nga po doon na nakalagay sa tarpaulin. Pero hindi po kami pamilyar. Kasi nga po, first time lang po namin ma-meet si nanay. Tapos, alam mo yung saglitan lang din. At pagbalik po namin doon, syempre po, dinaanan po namin si nanay. Sabi, kumatok po kami, tao po, nandyan po ba si nanay? At may lumabas po na babae, sabi po niya, si nanay po, patay na po si nanay. Sabi, kailan po namatay? Sabi po namin, nitong ano lang din, sabi po nung babae, nitong kakamatay lang din ni nanay. 3 araw po kami, hindi po ka nagkakamali, bumalik nga po kami, diba? So, kakamatay lang po ni nanay nung araw po na rin na yun ata po, or kinabukasan, kung di po ako nagkakamali. At, syempre po, nagulat po kami, kasi 3 araw lang, namatay na po si nanay. Nalungkot-lungkot po yung mga kamag-anak po niya. Kitang-kita po namin. Ngayon po, sa atin po, kung titignan po natin, malulungkot ka. Bakit po? Kasi namatay. Pero, alam mo sa heart mo, na Lord, sulit naman. Amen po. Lord, sulit naman kasi nakita mo na yun ilang araw na natitira na lang ni nanay, inabot pa po siya ng Panginoon. Inabot pa rin po siya ng Panginoon. Ngayon po, meron pa pong isa po nating church po sa Bulacan. Meron po kaming tatay rin po na nakita po namin during soul winning, nakaupo. Siya po ay may mild stroke. At hirap na po siyang gumalaw. Ngayon po, grinab po namin yung pagkakataon na yon. Habang nag-i-intro po kami sa kanya ng share ng Word of God po, bigla po niya kaming pinahinto. Sabi po niya, lahat ng sinasabi mo na yan, alam ko na yan. Sa tanda ko to, alam ko na yan. Yung sa Bible, alam ko na yan.
Sabi niya, kahit hindi mo nasabihin sa akin yan, alam ko na yan. May alam ako sa Word of God. Lagi po niya sinasabi yun para tanggihan po yung alok namin na mag-share sa kanya. Pero pinilit pa rin po namin, trinay pa rin po namin na sharean po si tatay, ipasok po yung Word of God sa pakikipagkwentuhan po namin sa kanya. At dumating po yung time na lumambot po yung puso ni tatay hanggang sa, sige, pinakinggan po niya kami. At pinatanggap po namin. Ngayon po, kasi every linggo po kasi kami nakakapunta po dun sa church kasi malayo po siya dun sa may pinaka-main church po dun sa Bulacan. Kaya bumalik po kami ng kinalingguhan po. Pagkatapos po ng service, nagsusolwining po kami. At napadaan po kami dun kay tatay kasi dun na po yung solwining po namin. Ngayon po, nakita ko na naman po dun, meron na naman po tarpaulin. Nakita ko po yung mukha ni tatay. Sabi ko, Lord, naulit na naman yung sitwasyon. Sabi ko, parang namumukaan ko yung mukha na yun. Sabi ko, nakita ko, parang nakilala ko na yung mukha na yun. Ngayon po, nagtanong po ulit kami sa sino po yung namatay, ganito, ganyan. Na-confirm po namin na si tatay nga po yun. During nung nakalipas po na buong linggo na yun, hindi po namin alam kung kailan po siya namatay sa buong linggo na yun, kung anong araw po doon. Pero pagbalik po namin ng kinalingguhan, patay na po si tatay. Alam niyo po, sa bawat isa sa atin, may kanya-kanya po tayong battle. May kanya-kanya po tayong battle sa field. At may kanya-kanya po tayong pinagdadaanan. Pero naniniwala po ako na kapag ang isang kaluluwa lang ay maligtas, sulit na. Sulit na lahat ng battle na pinagdadaanan mo. Sulit na yung lahat ng hirap na pinagdadaanan mo sa field, nakita mo, naramdaman mo. Kapag may nabalitaan ka na ng isang kaluluwa na naligtas, sulit na. Masasabi mo na, Lord, nakakalungkot man kasi nabalitaan mo na si tatay at nanay ay nawala na, pero masasabi mo pa rin sa Lord na, Lord, salamat kasi sulit yung time na ibinigay mo, na dinala mo kami sa kanila at ginamit mo kami, Lord, kahit na hindi kami karapat-dapat, Lord, ginamit mo pa rin kami. Kaya po, glory to God po, hindi po nasayang kaya po napakahalaga po ng kahit 5 minuto lang na magbigay tayo ng time para sa Lord. Akala po natin wala lang, lumabas ka lang, pumunta ka lang sa lugar, nagsolwining ka lang, pero kaya pala nagsolwining ka, kaya pala lumabas ka kasi para sa tao na yun. Yun pala yung last day niya dito sa mundo. Kaya po maraming salamat po, glory to God po. Salamat po. Yan. So, alam niyo po yung merong isang nagsabi na isang malaking kaduwagan. Sino dito? Ano po ba dito yung mga kinakatakutan natin? Sino dito yung duwag? Kinakatakutan mo, ipis, ganyan. Pero alam niyo po, sabi nung isang tao, isang kaduwagan na may kakayahan ka na magligtas pero hindi mo magawa. Kaya mo naman sharean yung tao pero hindi mo mapuntahan. And alam niyo po, tayo po ngayon ay pinapaalalahanan ng Panginoon na maging matapang tayo. Amen po. Yan, sige po, at tinatawagan ko po ngayon si Pastor Rojoy. Magandang hapon po muli sa bawat isa po sa atin. So, ayun po, marami na po tayong narinig na mga kwento ng mga kasamahan po natin dito sa simbahan po natin kung paano po ginagamit yung simbahan po natin para sa mga kaluluwa. Kung paano ipinapakita po ng Diyos yung pag-ibig, yung pagmamahal po niya sa mga kaluluwa. Kung gaano kahalaga sa Diyos yung bawat kaluluwa. Amen po. So wala po akong specific na kwento na babanggitin po ngayon. Pero nung time na ako po ay nasa lugar ng Zambales,
Alam naman na po natin yung kwento po doon at paulit-ulit na po itong nababanggit na every time na tayo po ay may naipagpe-pray po, doon po sa lugar ng Zambales, every time na meron pong mga naipagpe-pray, lalo na yung may mga sakit, palagi po, hindi naman lahat, pero kadalasan, sila po ay umuwi na ng langit. At meron pong time po doon na kagaya ng mga nabanggit o na kwento po ng mga kasamahan po natin, ng ilang araw lang, after maipag-pray, siya po ay umuwi na ng langit. After po ng pangyayari po na yon, syempre tayo po bilang manggagawa ng Diyos, tayo pag may narinig po tayo na may sakit o mayroong mga gantong problema, agad tayong nag-offer na okay lang po bang maipag-pray. After po nung incident po na yon na kami ay may naipag-pray at namatay, meron po kaming inoferan na ipag-pray kasi may sakit. Problema nga lang po dahilan sa tayo nga po every time may naipag-pray ay umuwi po ng langit. Akala ng iba ang dala po natin ay nung nandun po kasi ako sa Zambales, ang sabi po sa amin, ang dala po namin ay kamatayan. Pero yun ang akala ng iba. Akala ng iba, paningin nila, malas po tayo. Kasi every time na ipagpe-pray po natin yung mga tao, sila po ay binabawian ng buhay. Pero sa ating mananampalataya, alam naman po natin kung saan po talaga yung patutunguhan. Dahil ito po yung, sa atin, ito yung last chance. Diba po yun, ito po yung last chance sa buhay ng mga tao. Kaya nga po napakahalaga sa bawat isa po sa atin. Ano man ang sabihin ng iba, ano man yung paningin ng iba, pero bilang mananampalataya, alam dapat natin yung trabaho natin. At hindi po dapat tayo nagpapa-apekto na po sa sinasabi ng iba, kundi gawin po natin yung obligasyon po natin bilang mananampalataya na i-share ang gospel. Iparating sa mga tao, wala po dapat tayong pinipili, kundi kailangan iparating po natin sa mga tao yung pag-ibig at kung gaano kalaki ang pagmamahal ng Panginoon. Although pangit sa paningin ng iba, pero sa ating mananampalataya, ito po ay masarap sa pakiramdam na alam mo no po na sigurado tayo na yung mga taong ito, no sa kahuli-hulihang sandali ng buhay po nila, narinig po nila yung pagmamahal ng Panginoon po sa atin. Amen po. So, ang bawat isa, ready na po ba tayong magpagamit bilang instrumento para sa mga kaluluwa na minamahal ng Panginoon? Maging instrumento po tayo para yung buhay ng bawat kaluluwa ay makarating po sa kalangitan. Amen po. Tayo po ang instrumento ng Diyos para maiparamdam sa mga tao kung gaano kalaki ang pag-ibig niya sa bawat isa po sa atin. Amen po. Yan. So, saan po ba tayo kilala? Yan. Saan ka ba nila, ano ba yung legacy o yung remarks na maiiwan mo sa mga tao? Sabi nga nila kapag daw taga-rema doon sa Zambales. Ano po yun? Ayaw nila magpa-pray kasi namamatay. Pero alam niyo po, nalala ko lang. Nung nandun po kami sa May La Union, nagsasolwin po kami. Meron dong isang matanda na born again din. Ngayon, sabi namin, mag-share lang po kami sa inyo. Sabi niya, ay wag na, okay lang kasi born again na rin ako. Sabi niya, taga-rema ka, no? Paano niyo po nalaman? Sabi nung tatay, kasi mga taga-rema lang humahayo dito. Di ba? Saan ka ba kilala? Sa TikTok? Dan. Di ba? Saan ka ba kilala? Ngayon, ang kagandahan doon, ang sabi po doon, taga-rema ka, no? Kasi taga-rema lang humahayo. Tayo po ay tinawag ng Panginoon dito. Bata, matanda. Sabi ng Ezekiel, ikaw ay bantay. At ngayon, kung hindi po natin sasabihan yung mga tao at may mangyari sa kanilang masama, pananagutan mo yan.
Amen po. So, sige po, tinatawagan ko na po ngayon si Pastor Marvin. So yun, magandang hapon po sa inyo lahat. Madami na po tayong narinig sa mga pastor po natin. At isang bagay na dapat nating gawin, huwag nating kakalimutan kung ano yung mission na ibinigay sa atin ng Panginoong Sus. May share lang po ako sa inyo. Nung andito po ako nagwo-worker po ako dito sa lugar po ng Zambales, kami po yung unang nagbukas po doon sa San Marcelino, yung malaking simbahan. Yung simbahan po na yon, malaki po siya. Walang ilaw, walang tubig, at nakakatakot po yung lugar. Isang bagay na hindi ko po makakalimutan nung nagwo-worker po ako doon. Ang leader po namin noon si Pastora Abby. Meron pong isang gabi po na nagpipray po kami ng mga kapwa ko manggagawa. Habang nagpipray po kami, kumbaga nung nagpipray ganyan, bigla po akong nagkaroon po ng yung vision na umiiyak na po ako yun, nanginginig na po ako. And kinakausap po ako ni Pastora Abby. Marvin, anong nangyayari? Pastora, sabi ko, Pastora, nakakakita po ako ng malaking butas. At maraming mga taong nahuhulog. Sumisigaw sila at humihingi ng tulong. Kahit anong hingi sila ng tulong, pero diretso pa rin sila doon sa butas na nahuhulog. Naghihiyawan po sila. Kumbaga, nanginginig na po ako noon, umiiyak. Alam niyo po, ang isang trabaho po natin bilang isang mga manggagawa ng Panginoong Sus. Kaya tayo andyan doon sa iba't ibang lugar para yung butas po na yun, takpan po natin. Yung, katulad po ng sinasabi ng mga kapwa ko manggagawa na wag nating kakalimutan yung mission na ibinigay sa atin ng Panginoong Sus. Kaya andyan tayo doon sa lugar po natin para yung butas po na yun matakpan. Amen po. At sino magtatakpan po nun kundi tayong mga Kristiyano. Huwag tayong maging tamad bilang isang manggagawa ng Panginoong Sus. Amen po. So, yun lamang po. Yan. So, maraming salamat po sa mga nagsalita sa atin ngayong hapong ito. At bukas po, meron pa po tayong mapapakinggan na mga kwento. So, po, tinatawagan ko na po ngayon si Pastor Boy. Pakinggan niyo po yung mga kwento nila. Kung mapapansin niyo po, mga bagong mukha yung nag-share ngayon, di katulad last year, no? Yung last year, mga lumang mukha yun eh. Pero ngayon, mga bago na. Ngayon, hindi pa tapos kasi marami pa. Kaso tapos na yung oras natin. Kaya itutuloy po natin yan. Pero kung papapansin nyo, mabanggit ko po ito. Kasi yung sinabi ni Joy kanina, kilala tayo dun na huwag kang magpapapray sa Rema kasi mamamatay. No, kilala tayo ron. Ayaw nilang nagpe-pray tayo ron. Nag-o-offer pag nalaman mga may sakit yan. Naalala ko po yung isang worker na nagkukwento kasi nasubaybayan ko po yan eh. Kasi ako yung naghatid ng mga workers sa Zambales, doon sa San Marcelino. At alam niyo po, ang Zambales po, example ko lang po ito. Ang Zambales ay I think 3 beses nagsara. Binuksan, nagsara. Binuksan, nagsara. Binuksan, nagsara. No? Ngayon, nadala na ako. Ayoko na. Kasi sayang yung ganun, sayang ang effort, naglalagay ka ng mga workers pagkatapos magsasara. Ngayon, maraming kadahilanan eh. Pero ang isa pong dahilan dito na palagi na lang napaulit-ulit, LCM. Yung mga workers po na nailalagay doon, na laging nahuhulog sa trap ng love life. So ngayon, sabi kong wag na. Stop na yan, kumbaga parang tapos na ang Zambales. Hanggang sa meron pong nag-offer sa akin
Nasabi niya, Pastor, may lugar doon na malaki. Plano kong gawing restaurant. Ngayon sabi niya, hatiin natin yung building. Pero one floor lang naman, pero malaki. Sabi nga ni Marvin, malaki. Hatiin natin. Yung maliit na part, gagawin kong karinderya. Yung malaking part, gawin nating simbahan. Ngayon sabi ko, eto na naman tayo sa Sambales kumbaga wala ka bang kadalaan? Kumbaga hindi makaramdam ka naman? Nakuha niyo mga kapatid. Wala na akong gana. Kasi ako rin lang naman ang magpa-final decision ng gano'n. Hanggang sa sabi ko, magpadala ka ng picture. Alam niyo ba ang picture na ginagamit noon? Yung talagang digicam. Yung mamahalin na digicam, yung talagang camera. Hindi pa uso ang cellphone no na pang ano. Tapos pupunta ka pa sa internet cafe para lang ma-download mo doon sa camera yun. Tapos ipapadala mo. No? Hindi po ako nagkakamali. Parang wala pang Facebook noon No? Ito yung kapanahon na ng mga Friendster pa No? Sabihin mo kung may Friendster ka, may Friendster account ka, matanda ka na. Sabihin mo sa katabi mo. Ngayon, mabuti na lang yung iba, wala. Ibig sabihin, hindi ka pa matanda. Ngayon, ang nangyari po, I think sa email naman pinadala sa akin yon, may 3 picture. Yung malayong view, yung malapit-lapit na view, at yung loob na view. Yan, so 3 pictures. Alam niyo, nung unang-unang nakita ko yung malayong view, kinilabutan ako sa totoo lang. Bakit? Kasi mukhang haunted house. Bakit? Yung lugar na yon, yung building na yon ay abandonado. Tinanggal lahat ng mga wire, ninakaw, walang kuryente, walang tubig, at doon nagse-session yung mga drug addicts. No, madumi, mabaho yung lugar. At nung una ko nakita na ang layo-layo, sabi ko, bakit walang katabing bahay? Tapos sa likod nung building, merong malaking parang quadrangle, oval, na kasi doon pala nag-PPE yung school na katabi sa San Marcelino, na ang lawak-lawak niya. At yun yung sinasabi ni Marvin na may butas, na laki-laki ng butas. Yung mga tao, hindi na niya nakwento nagtatakbuhan yan papunta rin sa butas. Pag nalaglag na, doon lang sila matataukan na, ay nahulog na ako, pero huli na ang lahat. Ngayon po, nung malapit-lapit na, sabi ko, ang pangit talaga ng lugar, creepy. No, creepy. Alam niyo ibig sabihin ng creepy? Creepy pata. No, ibang itsura niya na creepy. Tapos nung yung pangatlong picture, yung mismong loob na ang sukal, ang kalat. At for the sake of courtesy, ang sabi ko dun sa planong magrenta na gagawing karinderya, padala mo lang, pero kumbaga sarado na yung puso ko, yung isip ko, yung tenga ko, yung atay ko, at saka yung balong-balunan ko. Ayoko na. Kasi nga, paulit-ulit na lang napapahiya na tayo sa mga tao at sa sarili natin. Alam niyo po, so wala na. Ang sabi ko nga, ang style ko po, pagdating ko sa bahay, hilamos, pagkatapos kukuha ng pagkain, yung halimbawa, yung gabi na, galing ako kusaan, pagdating ko sa bahay, hilamos, kukuha ng pagkain, at sa kwarto ko kakainin. No? Ngayon, ang susunod na gagawin ko, pagka nailapat ko na yung pagkain ko, magbubukas na ng computer. At nung time na yon, nung andyan na yung pagkain, binuksan ko yung computer, hindi ko alam, may, ano bang tawag dito? Parang may nangyaring kakaiba. Kasi pagbukas ng screen, ang lumabas, yung picture na malayuan nung lugar. Alam niyo po, napaganon ako. Bakit? Hindi ko naman kiniklik. Hindi ko alam kung naklik ko para. Pero sa akin, napaatras ako na. May momo. Napaganon ako na. Bakit yung picture na yun lumalabas? Creepy po talaga. Pero nung time na yon, biglang nagtanong na ako, Lord, may sinasabi ka ba? Gusto mo bang
buksan ulit ang simbahan ng Zambales. Makiramdam ka naman, huwag kang saradong isip. Although nagsara na nga ako. Ngayon, nagkontakan kami, sa madaling salita, magpapadala na ng 3 workers at gagawing simbahan ulit yung lugar. Walang kuryente, walang tubig, walang gamit, walang plato, walang upuan, walang higaan, wala. At hinatid ko po si Pastora Abby noon. Hindi po siya pastor noon. At ang unang-unang tingin niya, sabi niya, hinawakan niya yung pantalong kong ganun. Pastor, wag niyo po akong iwan dito. Sabi ko, dito si Marvin at saka meron pang isa, si Aisa ata. Aisa ng Apalit. Nakaganyan si Abby sa hinihila niya yung pantalong ko. Sabi niya, wag niyo po akong iwan dito. Nainis ako, sabi ko, hindi pwede, ikaw ang pastor dito. Eh, sumunod naman siya. Pero tingnan mo, magsisimula ka ng simbahan, walang upuan, walang plato, walang kutsara, walang kama. So sila may hihiga. Eh, ang pagsisimula po ng simbahan, huwag ka maghihintay ng kompleto na merong aircon, may microphone. Ang pagsisimula po ng simbahan ay by faith. Alam niyo po, paigising ko yung kwento. O, hindi, pahabain ko na lang. Nung naging simbahan yon, ang lakas ng loob sila mag-invite. Attend kayo, may church, may church. Pagdating ng mga in-invite, asa ng upuan? Nakalimutan niya. Ay, nakalimutan ko, bring your own. Kasi wala talaga, naggaganyanan yung mga, kung hiintay yung mga may upuan yan, wala pang ang pera eh. Ano sabi ng William? Money will follow those who believe. Ang kakapalang mukha ng mga workers, nag-iimbita, wala namang paupuan. Anong nangyari? No? Ay, sabi nila, saan kami upo? May karton po kami sa sahig. Mga nanay, no, mga tatay, paupuin mo sa sahig tapos magsisermon ka. No, ang lalakas ng loob eh. Ganyan ang worker. No, hindi yung maaarte. No, huwag ganon. Ay, okay po. Nung ano na po, yan na nga, na-vision na nga ni Marvin. Ngayon, 3 sila doon. At ito pa. Yun pala ay dating beer house, something na gano'n, o restaurant din. Walang kuryente, walang tubig. Paano kaya ito? Alam niyo po, kinuwento sa akin, si Abby, nagkukwento, sabi niya, alam niyo po, pagdating na ng gabi, nakatingin kaming lahat doon sa mga kabahayan dyan. Bakit? Kasi pag nakikita na namin yung mga liwanag, ang saya-saya. Kasi dito walang liwanag. Tapos makikikabit sana doon sa kapitbahay. Nagpunta kami doon, nag-wiring kami. Kasama ko si Rodel. No, nag-wiring kami, papunta doon sa kapitbahay. Bandang huli, nalaman ng kapitbahay, INC, tinanggal niya. Bakit? Galit sa born again? Ay, hallelujah. Ano mang gagawin natin? Magpapatuloy ako. Hindi dahilan sa tubig, kuryente. Magpapatuloy ako. No? Nadistino ka rin doon, di ba? Dayan. Ngayon, walang tubig, walang kuryente. Tapos yung hall, malaki yung hall eh. Alam niyo ba, doon ko nakita na nung nag-service one time dun sa hall, dun ko nakita na first time nag-service ang isa sa mga unang attender. Si Michael Mapili, si Marvin, nakikita ko pagka magsusundo na ng miyembro, naka-jacket. Sabi ko, bakit kayo naka-jacket? Ang init-init na nga. Sabi niya, masakit po sa balat. Mga workers nakaka-relate. Yung po yung simbahan na unang-unang alam ko na umaten, baka. Service, yung baka, pumasok, gustong magsimba. Sino ako para paalisin? Totoo po, baka. Sabi ko, paano natin palalabasin yan? Shoo, sabi nilang gano'n. Hindi, ayaw namang umalis. Nakukuha niya. Ano sabi ng baka? Moo. Ay, okay po.
Ngayon, nagpe-pray sila doon sa may saig. May bintana doon eh, yung from kwarto to hall. May maliit na bintana doon eh. Sabi nila, yun daw yung daanan ng pagkain pag may nag-o-order. No, hindi ko matandaan na kung tama. Pero alam niyo po, itong si Marvin, wala nga kuryente. Ano bang ginamit niyo ron, Dayan, nun? Dayan, ano ba yun yung lampara, yung merong, yung hindi ko liman yun eh, yung lampara na sinisindihan yung dulo, tapos may gas sa ilalim. Hindi pa, iba pa yung ginaganon eh. Gasera. Yung paggising mo, dumi ng ilong mo. Tama? O yun. Ngayon, habang nagtatang sila, tapos may kumakaluskos. Tinitingnan nila, madilim, wala nga kuryente. Maya, may kakaluskos, I bind you. Nagkagaganyan na sila, bakit? May kumakaluskos habang nagpe-pray ka. Tapos alam niyo po yung, sa bagay, di ko naman iiwanan yung mga tao doon na tiisin yung isang bagay na hindi ako willing magtiis. Kaya ko silang iwanan doon kasi kaya kong magtiis. So, pinocompare ko lang yung sarili ko. Alam niyo po, may isang worker po na nag-iisip, paano to? Ang sukal, ang gulo. Pwedeng maglagay ng kuryente. Nalaman-laman namin, hindi pala pwedeng lagyan ng kuryente ito. Bakit? Kasi yung dati palang umupa, hindi nagbayad. Libo-libo, I think 24,000 ang utang. Ngayon, hindi mababayaran yan hanggat hindi malalagyan ng kuryente yan hanggat hindi ka nagbabayad ng 24,000. Bakit mo naman babayaran na hindi naman ikaw ang gumamit? No? May mga ganyang patakaran pala. Ngayon, nagpe-pray daw sila hanggang sa naaaburido na sila. Alam niyo yung nagkaganong-ganong ka na paano ka magsisimula? Paano ka magso-soul winning? Saan mo dadalhin? Ganito? Anong upuan nila? Anong ganito? Anong ganyan? Tapos ang kalat-kalat, ang sukal-sukal. Kung ano na bumubulong sa'yo. Hanggang yung isang worker, habang naguguluhan na raw siya, nakarinig ng boses. At sigurado daw siya na yung boses na yon ay galing sa Diyos. Nung narinig daw niya, nakalma siya. Kinuwento niya sa mga kasama niya. Alam niyo po kung anong sinabi ng boses? 2 sentences lang. Napakaamong boses. Sa kabila na ang gulo-gulo ng itsura nung gagawing simbahan, masalimuyot, hindi mo alam paano kang makakaraos. Wala kang mga kutsara, walang plato, walang upuan, walang higaan. Paano gagawin mo rito? Ang meron ka lang ang utos ng Diyos na hawak-hawak mo. Alam niyo, 2 sentences lang ang sinabi ng boses. Nakalma sila. Sabi ng boses, magpatuloy lang kayo. Tutulungan ko kayo. Ngayon, ang Zambales, 15 simbahan na. Ang district na yan. 15 churches na ang simbahan na yan. Palakpakan natin yung mga workers na hindi na naging restaurant yan. Tama ba, Kicks? Hindi natuloy eh. Alam niyo kung ano natuloy? Yung gawain ng Panginoon. Ano nangyari? May nagbigay ng kama, papag. Binuhat pa yan Kasi may naglalaba daw doon, sineran. No? Nagalit pa. Pero ang kulit ng taga-Rema talaga eh. Ang kukulit niyan. No? Ang Rema lang. Alam niyo, doon sa simbahan ng isa sa mga binuksan namin, kasama po ako na sumama ron, yung isang simbahan. Sabi po nung mga tao, yung mga taga-Remang yan lang ang humahayo. Narinig ko sa iyo, pero narinig ko na rin yan. Pagdating daw ng ganitong oras, yung 3 worker, umulan, bumagyo, lalabas. At napuno nila yung simbahan na yun. No? Ibang hindi sa Zambales yan. Alam niyo kung ano nakapagpapuno ron? Yung nahamon
yung mga kapitbahay, nahamon sila na ang sisipag nitong mga taga-Rema na to, napilitang umatin. Nakukuha niyo mga kapatid. At hanggang ngayon, hindi po ako nagkakamali, siguro mga 15 years na. Yung tagal ng mga, sa madaling salita po, ito po. Common na po yung salita na, diyan pa kayo? Sanay na ako doon sa salita na hinihintay na lang kayo. Sanay na po ako rin na naririnig kong mga kwento ng mga na kahit ako may andun yung, alam niyo, hindi ko masabing taga-Rema ka kung wala kang kwentong ganyan na yung last hour, last days, last minutes na. Sipin niyo yung kay Trixie, 5 minutes, 5 to 10 minutes. Si Maya, 5 minutes lang. Namatay na. Paano kung tatamad-tamad tayo? Pero mabuti na lang, may mga workers po tayo na walang sweldo yung mga yan. No? Walang sweldo yung mga yan. Gusto nila sana, pero hindi naglingkod po, nag-worker yung mga yan. Walang mga sweldo yan. Pero nakakapagligtas. Yan ang sinamahan mo ngayon. Yan ang simbahan na sinamahan mo ngayon. Nasabihin mo sa katabi mo, susunod ka na. No? Hindi ka naman susunod na mamamatay. Hindi yun Pero, alin na kayo. Close natin to. Susunod ka na maglilingkod. Hindi natin matapos ngayon Pero pamilyar na sa akin po yung mga salita na yan na hinihintay lang kayo. No? Ako rin naman, may mga karanasan, pero hayaan mo na sila. No? Sa akin, luma na yung sa kanila, mga bago-bago yan. Bukas itutuloy po natin yung mga karanasan na to. No, alam mo, naisin mo na ikaw din magkaroon ng ganito. Na gamitin ka ng Diyos doon sa mga huling minuto na nung tao. Masasabi mong, kasi tingnan niyo po, na hindi ko naman basta kino-compare, pero oo nga, magaling kang magpakanta, magaling kang magsermon, magaling kang mangaral, magaling kang magturo, o magaling kang maggitara, o kaya magaling kang basta. Pero kung wala kang mga karanasan na ganito, parang kulang pa. Naisin mo na ikaw din. Alam niyo, hindi lang naman yung kamatayan na pinag-uusapan natin dito, yung kumbaga, kulang kasi yung time bukas na lang siguro. Hindi lang yung nasharean mo, pagkaraan ng ilang minuto, minsan araw, minsan linggo, patay na. Hindi lang yan Kasi meron ding mga kwento rito na minuto na lang ang hinihintay, yung taong yun, papatay ng tao. At nasharean lang, kaya hindi natuloy ang pagpatay. Na sana nakakitil siya, nakabawi siya, nakakitil ng buhay kung walang nag-share. Hindi lang naman yung mamamatay na Kung hindi yung mayroon pong mga kwento rito na papatay na ng tao. Pero dahilan sa nasyaran, hindi na siya papatay. Maghangad tayo ng mga ganyang mga kwento na, Lord, gamitin mo ako sa ganito. Kasi maaring pakyut ka lang Pero kasi ang tunay na ginagamit ng Diyos, nagkipaghabulan ka sa buhay. May mga kwento pa rito Yung nga lang, wala kasi akong freedom na sabihin kasi ayaw nilang pumayag May mga kwento rito na mamayang hapon magpapakamatay na. Bukas ang araw nakaplano ng magpakamatay, pero dahilan sa may nag-share, napigilan yun. No, wala pa kasi akong freedom na hindi pa ako binibigyan ng na permiso na ikwento yun Pero ganito po ang pinasok natin. Ito yung simbahan na pinasukan nyo. Nakukuha niyo mga kapatid. Yung ko nga tayong lahat sabihin natin, Lord, gamitin mo ako sa ganitong paraan. Lord, gamitin mo ako sa huling chance ng mga tao. Available ako, Panginoon. Kung kailangan, gisingin mo ako ng madaling araw. Kung kailangan,
Palakarin mo ako ng malayo at mahaba para lang maabot yung taong yun. Gisingin mo ako, Panginoon. Disturbuhin mo ako, Panginoon. Pagsaman ang mga pagsubok, alam kong sa akin ika'y susubaybay. Kaya't ako ay susunod sa'yo upang ipahayag ang iyong salita. Buhay ko man aking iaalay bilang ganti sa'yo, Panginoong Hesus. Ayaw, sige, tingin po muna kayo sandali. Bilang taga-Rema, meron po tayo yung 7 nililista. Pero huwag mo nang ilista. Hindi na, tapos na natin pag-aralan yan. I-recall ko lang. Alam niyo, ang isa rito, bilang isang Kristiyano, ilan na ang nasagip mo ang buhay na magpapakamatay na sana? Number 1 yan. Ilan na? Number 2, ilan yung ikaw mismo ang naglapit kay Jesus? No? Number 3, ilan nang may sakit ang napagaling mo? Number 4, ilang demonyo na ang napalayas mo doon sa tao? Number 5, rambol na to ha, ilang patay na literal ang nabuhay mo? Ito yung mga dapat nating daanan hanggang 6-7 yan, lagpas pa. Pero huwag po tayong makontento na lahat na lang ng camp na atinan mo, pero walang nangyayaring ganito sa'yo. May mali. May mali. Kahit pa nabasa mo na yung buong Bible na yun, pero kung wala kang mga karanasan na ganito, may mali. Hindi pwedeng ganyan. Dapat bilang taga-Rema, bilang Kristiyano, ito yung sinabi ni Jesus sa pangalan ko magpapalayas kayo ng demonyo, magpapagaling kayo ng may sakit, at matuklaw man kayo ng ahas o minom ng lason, di kayo dapat may karanasang ganun. Hindi ko po minamaliitan, tangs, pero kung ang na-achieve mo lang, ang nangyayari lang sa'yo, kaya mo mag-pray ng 8 oras sa tangs, okay, maganda yun, tama yun. Pero kung yun lang, at wala ka namang karanasan sa kaligtasan ng mga tao, may mali. Maaring tighter ka, maaring ang dami mong binibigay na pera sa simbahan, pero hindi nangyayari sa ito, may mali. Kasi these signs will follow those who believe. Sabi niya gano'n, in my name, may himala, na may mali pag hindi nangyayari sa atin ito. Hindi po ako naniniwala na soul winning ka lang ng soul winning pagkatapos ganun lang. No, destined, supposed to be. Aba, kung nagtatanim ka ng kamatis pero 5 taon na di pa na mamumunga, may mali. Tama ba ako? Nagtanim ka ng kamatis, nilagyan mo na lahat ng fertilizer, pinayungan mo pa, pero walang bunga. May mali. Kasi sabi ni Jesus, sala ng mga nananampalataya magtataglay ng ganitong mga tanda ng himala. Dapat may karanasan tayong ganito, katulad ng mga naririnig natin. Na kahit minsan lang, sabihin natin, once a year sa buhay mo, may napigilan kang magpakamatay. Meron kang nailapit sa Panginoon. Dapat kahit once a year, nakapagligtas ka, kasi ang main business ng Diyos ay ang salvation ng mga kaluluwa. Na dapat meron. Minsan nga nakakakiliti. Baka mamaya tayo lang tayo ng simbahan, yet walang himala, may mali. Hindi pwedeng may taga-Rema ka pagkatapos wala ka ganitong karanasan. Ang dami mong sinermon, pero hindi ka nakapag-produce ng kahit isang kaluluwa, may mali. Lahat ng camp, inatenan mo, lahat ng seminars, inatenan mo, lahat ng Bible study, present ka, lahat ng services pag Sunday, hindi ka umabsent, pero hindi ka man lang makapag-produce ng isang kaluluwa, may mali. Tayo ang magpo-produce ng himala sa buhay natin.
kulang pa. Dapat next time, siguro next year, hindi na pastor, hindi na worker ang tatawagin natin, kundi mga ordinaryong miyembro na. Kasi para ito sa inyo. Na next year, pwede ba yun, Dayan? Next year, kundi pa darating si Lord, di na tayo magtatawag ng pastor at worker. Kundi mga ordinaryong miyembro na sila naman ang magsishare. Na pagkatapos kong sharean, ilang minuto palang patay na. Sa Manila nangyayari po yan dahil sa hospital ministry. Pagkatapos mong patanggapin, paglipat mo sa kabilang bed, pinapump na. Bakit? Kasi patay na. May nagsabi, tara sa taas tayo, second floor ng ward. Ngayon sabi nung leader, dito muna tayo kasi may merong may sakit. Mukhang okay pa naman. Pinag-pray, pinatanggap, pinag-pray, umakyat. Pagbaba, nagkakagulo na. Makikipaglabanan tayo sa kaluluwa. Iangat natin, taasan pa natin. So, yung tayo lahat, pray tayo na Lord, sabihin natin, Lord, gamitin mo nga ako sa ganito. Gamitin mo ko tagatakip ng butas ng hukay. Magsaman ang mga pagsubok. Alam kong sa'kin ika'y susubaybay. Kaya't ako ay susunod sa'yo upang ipahayag ang iyong salita. Buhay ko man aking iaalay bilang ganti sa'yo, Panginoong Jesus. Sige, pray lang po tayo. Sabihin natin, Lord, gamitin mo ko. Panginoon, minamahal kita, paglilingkuran ka habang nabubuhay. Magsama ang mga pagsubok, alam kong sa akin ika'y susubaybay. Kaya't ako ay susunod sa'yo upang ipahayag ang iyong salita. Buhay ko man aking iaalay bilang ganti sa'yo, Panginoong Jesus. Kaya't ako ay susunod sa'yo upang ipahayag ang iyong salita. Buhay ko man aking iaalay bilang ganti sa'yo, Panginoong Jesus. Ayaw, sige po, tingin po kayo rito. May naalala po ako na isang verse ngayon na nagsasabi, kaya hindi nangyayari sa iyo to, yung ganitong mga himala, kasi hindi mo dinidesire na magamit ka. Siguro mamayang gabi mabanggit ko po sa iyo, kasi naalala ko lang ngayon, mayroong nakalagay sa Bible, ang sabi niya, kaya hindi nangyayari sa iyo itong mga to, kasi hindi mo dinidesire na magamit ka. Kontento ka na lang na taga-attend. No, tinawag tayong tagahayo. Nabitin na maiksi na kasi yung time Meron dapat tatawagin tayo. Kanina nag-uusap kami, sabi niya, lagi na lang po ako namamatayan Hindi na nakakaipon ng miyembro. Bakit? Kasi yung mga sinesira niya, pagkatapos siya namamatay, hindi mo ba alam, ikaw na yung last
Last chance. Huling pag-asa ng tao para pumunta ng langit. Kasi ang pangit na nga ng buhay sa lupa. After kamatayan, pangit pa ang susunod na buhay niya. Pumipigil ang Diyos, gumagawa ang Diyos ng paraan mapigilan yun. Naanihin mo yung tinanim mong pangit sa lupa. At ang gagamitin niya, ikaw na. Para mapigilan ang mga butas.